diniscuss natin yung foundation. Diniscuss natin yung foundation at imagine niyo na lang guys, hindi niyo yon ginawa. Diretso kayo sa pag-run ng ads. Diretso kayo sa YouTube, nag-type kayo ng Facebook tutorial videos 2025, 'di ba? Tapos diretso rin kayo sa pagki-click, saan kayo mag-click ng click niyo yung Ads Manager, click niyo yung Create, click niyo yung Objective and all. Pero yung mismong ads nyo, yung mismong creatives nyo, lalo na yung message is wala pa or bara-bara lang, then yun po yung reason bakit hindi nagiging effective yung karamihan na ads. Yun po yung reason bakit bakit nasusunog ang pera nila. Okay? So, kailangan po na-remember niyo po, sabi ko, 90% preparation, 10% lang, or actually, even less pa nga, yung pag-run ng ads. Napakabilis lang yan kung tutuusin. Yung mga marunong mag-ads dito, ang bilis lang yan. Click ka dito, select, and all, pam, publish na. Mabilis lang po yun. But again, the question is, makukonvince ba yung mga taong mag-take ng action kapag nakita nila yung ads natin? Diba? Sabi ng karamihan, ako, Facebook ads, wala na yan, hindi na effective yung sobrang mahal na dyan. Hindi po, napaka-effective po nito. Yung ads lang natin ang hindi effective. Okay? Facebook ads, napaka-powerful yan. Yung ads lang na ginagawa natin ang hindi effective. Okay? So yan. So ngayon, ready na ba kayo for the formula? Ayan. Sino dito yung, ano ba yung formula na yan? Paulit-ulit sinasabi yung formula na yan. Diba? Type formula kung gusto niyo na matutunan yung formula. Ayun. Sige nga po, type formula. Formula. Ayan. Ayan, ang dami formula. Okay. So, sa mga nag-run ng ads before, meron din po ba kayo mga sinunod na formula? Okay. Yung mga nag-run ng ads before, sige nga po, paki-type yes or no. Wala po, si Jed. Okay. Si Brian, yes. Okay, good. Si Marvin, no. Frederick, no. George, yes. Okay. Sino pa po? JP, yes. Ay, nag-attend ka na kasi, JP eh. Ayan. Okay, salamat po, salamat. So, yes, no. Aida Pasa. Ayan, si Irene. Irene. Ayan. Sige po. So, meron po tayong 4 na formulas na pag-uusapan. Okay? Ilan po ang pag-uusapan nating formulas? Paki-type nga po. 4. Ayan, 4. Okay. So, pwede kayo mamili dito sa 4 na to. Pero mas maganda, gawin nyo yung 4. Diba? Bakit kayo mamimili? Ayan. Okay. So, let me share with you. Okay. Share screen lang po ako. Ayan. Tapos, ayusin ko lang po to. And then, this one. Ilan po Ayan. Okay. So, let me share with you. Bago natin pag-usapan ng formula, pag-usapan na, napaka-importante rin po. Ayan. Bakit po ba Facebook ay goldmine for advertisers? Ayan. Di ba sinabi ko kahapon na Facebook pa rin ang home ng social media? Yes, nandyan ang mga TikTok, nandyan ang Instagram, YouTube and all. Pero at the end of the day, Facebook po pa rin ang home. Ayan. Okay? Facebook pa rin ang home. Eto po. Bakit po? Bakit po Facebook po pa rin? Yung mga sinasabi, huwag na kayo Facebook, masyadong na effective, masyado nang mahal, ganoon. Again, hindi lang effective yung nila, yung ads nila. Okay? Hindi effective, hindi engaging, kaya nagmamahal. Ayun. Okay? So, Facebook is goldmine kasi they have our attention. Ayan. Nakuha ni Facebook ang attention natin. Ayan, tulad sabi ko kahapon, na-hook na tayo dito. 'Di ba? Sino po dito hindi kumpleto ang araw nang hindi nagfe-Facebook? So, paggising mo pa lang sa umaga, pumapunta ka na agad sa Facebook, 'di ba? Bago ka matulog, nasa Facebook ka. Nasa CR ka, nasa Facebook ka rin. Drive ka na, sa Facebook ka pa rin. Tama po ba? Tama po ba? Meron po ba ditong i-deny po yun? Tama, di ba? And the good thing is, pati yung mga target audience natin, yung dream customers natin, ganun din po sila. Ganun din po sila. So, hook na hook din po ang mga tao sa Facebook. Even if may mga TikTok na, Instagram, and all, still home pa rin ang Facebook. So guys, napaka-powerful pa rin po ng Facebook. Kailangan lang natin maintindihan paano siya gamitin. Ayan. Next, meron po sila lahat ng information natin. Ayan. Ang information natin sa kanila ng kusa. Diba? Tama ba? Meron po ba ditong ayaw ibigay? Diba? Libre natin nagagamit ang Facebook. In return, hinihingi nila yung information natin, yung name natin, yung birthday natin, kung saan tayo nakatira, yung mga asawa, anak natin, pinsan, no?
'di ba? Cellphone number natin, email natin nandyan. Kuha nila. Tama po ba? 'Di ba? Hindi naman nila tayo pinilit, 'di ba? Kusa nating binigay 'yon. Hiningi nila, then pwedeng hindi natin ibigay, 'di ba? Pero kusa nating binigay. So ibig sabihin, guys, alam din po nila yung behaviors and activities natin. Alam po nila kung ano yung mga interest natin. Napansin nyo ba, meron kang sinesearch na produkto, biglang ayan na, meron ng mga ads and meron ng mga even post, no, na related dun sa sinesearch mo. Alam nila kung saan ka nagpupunta. Alam nila kung ano yung mga interest, yung mga topics, articles na tinitingnan mo, kiniklik mo. So ibig sabihin, guys, nakuha nila tayo, guys, as their audience. May audience. Yun ang pinaka-importante kay Facebook, yung audience. Guys, di ba alam niyo naman na kinuha or in-acquire ni Facebook ang Instagram? Alam naman po natin yun di ba? Bakit nila in-acquire pa? Pwede naman sila gumawa ng mas matindi pa sa Instagram. Tama? Agree po, type nga po, agree, kung kayang gumawa nila Mark Zuckerberg ng mas matindi pa sa Instagram. Tama po ba? Agree po ba kayo? Agree. Pero bakit hindi sila gumawa? Bakit in-acquire nila? Gumastos pa sila, binili nila ng billions yung Instagram. Okay? Because of the audience. Data, exactly. Audience. Data. Hindi lang ba yung behaviors, activities. Ayan. Yan yung reason kung bakit napaka-gold mine ng Facebook. Nakuha nila tayo as audience, hook na hook tayo. Parang yung yung mga noontime shows. Di ba? Nagpo-provide sila ng value. In their case, mga entertainment. Yan, mga Itbulaga, mga Showtime. Meron silang audience. Di ba po? Dahil nagpo-provide sila ng entertainment, nanonood yung mga tao, hook na hook sa kanila yung mga tao, and then i-interrupt nila tayo ng advertisers. Doon sila kumikita ngayon. Di ba? Ganyan na ganyan din. Kaya kung napanood nyo nga yung The Social Network, yung sinabi ni Eduardo kay Mark Zuckerberg, tara magano na tayo, mag-advertisers na tayo dahil marami na tayong audience. Ayan. So dahil maraming audience ang Facebook, dyan maganda mag-advertise. Nandyan yung nandyan yung anong term yun? Anchor, no? Anchor. Dyan ang anchor natin. Diba? Mag-TikTok ka, pero mamaya babalik ka sa Facebook. Mag-Instagram ka, mamaya babalik ka sa Facebook. Mag-YouTube ka, mamaya babalik ka sa Facebook. Anchor pa rin ang Facebook. Ayan. So, okay? Ayan. So, ang maganda pa dito, bibigyan ka ni Facebook ng mas maraming pera pag binigyan mo rin siya ng pera. When you do it right. Yan. Ibig sabihin, pag nag-run ka ng paid advertising, if you do it right, kapag dito sa'yo. And did you know, kaya ini-encourage ni Facebook, and even yung mga ibang mga social media platform, ini-encourage niya mag-content creator tayo, no? Mag-publish tayo ng maraming content sa kanila. Alam niyo bakit? Dahil para yon sa mga paid advertisers, para yon sa mga gustong magbayad sa kanila. The more na may content sa Facebook, okay? Facebook muna pag-uusapan natin ha. The more na maraming content sa Facebook, the more na mahuhook ang mga tao sa Facebook. Lalo magsistay mga tao sa Facebook. Therefore, may audience sila. And the more na merong content, the more na meron silang paglalagyan ng ads. So, ibig sabihin, guys, yung encouragement na ginagawa nila na gumawa kayo ng content, para yun sa mga paid advertisers. Okay? Yun po yung katotohanan po doon. So ibig sabihin, ang pinaka-favorite talaga ni Facebook ay yung mga paid advertisers. Ayan. Syempre, inaalagaan niya lahat. Kita sila sa mga paid advertisers. Kaya sinabi ko po kahapon, paid advertising muna ayusin natin, i-prioritize natin yan. Once running smoothly, then that's the perfect time na mag-organic marketing na tayo. Ayan. Kasi again, pag with paid advertising, mas predictable ang growth mo. Ayan, hindi kayong basta alam natin ginagawa natin ha. Hindi kayong ala-chamba approach. Ayan, hindi ka maghihintay ng years. Hindi ka maghihintay ng years bago ka kumita ng malaki. Ayan. Okay? Sa mga nasa po tayo, nasa perspective po tayo ng business, Kaya ito po yung ang sinishare ko po sa inyo. Ayan. Okay? So yon. Ngayon, discuss naman po natin ang separation ng advertising at sales process. Ayan. Okay? Yes po, magkahiwalay po yan. Magkaiba yung ads, magkaiba rin po yung sales process. Now, kung ang binibenta natin, kung ang product services na whatever na ino-offer natin is mura at in demand, okay, then hindi niyo na kailangan
pag ano yan, paghiwalay. Benta na agad. Sa ads pa lang, benta na agad. Kung mura at in demand. Pero kung babalikan natin yung law of supply and demand, di ba? Pag maraming supply, okay? Pag maraming supply, yung demand, pag maraming demand, konti supply. Tama? Tama ba yung sinasabi ko? Pag maraming supply, maraming supply, konti ang demand. Pag malaki ang demand, konti, ano nga ba? Tama ba yun? Kong, ayan, yung nagaganis si Kong, tulungan mo nga ako dito. Kong, Congressman, tulungan mo nga ako dito. Pag low supply, high demand. Ayun. Ayan, okay na Kong, okay na. Ayun. Thank you. So, ibig sabihin, ang hirap mangyari na in demand na nga yung product mo, mura pa. 'Di ba? Ang hirap nun. Bihira, sobrang konti lang nun. Kadalasan ng mga offers na it's either mahal, pero in demand, o kaya naman, hindi in demand, pero mura. Ang hirap ipagsabahin nun. So, okay lang. Okay lang kahit hindi mura yan, pero in demand, o kaya naman hindi in demand, pero mahal yung ganun. Okay lang po yun. Kailangan lang po natin gawin ay, eto po, i-separate natin, nasaan na yung chat? Ayun. I-separate po natin. Karamihan na nag-a-add sa ads pa lang, binibenta natin is mura lang naman, tago 100, 200, tapos yung kunyari, binibenta tayo chinelas, hindi mo na kailangan explain yan eh. Okay. Lang yun, yan mo na, sa ads pa lang, benta na agad. Pero yung katulad sa amin, di ba? Binibenta namin 10,000, 15,000. Okay? Hindi ubra yung ads pa. Kung celebrity sila, influencer sila na marami ng followers, then good for them. Pero katulad kami na hindi naman kami kilala, okay? Kailangan mo i-separate yung advertising and sales process. Okay po? Ayan. Okay. Ang goal ng advertising, guys, napaka-crucial po nito. Dapat nyo itong ma-realize. Okay? Ang goal ng advertising is to generate leads. Remember, sabi ko kahapon, di ba? Facebook advertising is not about selling, it's about getting their attention. Kasi gusto natin sila makuha as leads. Ayan. Okay? Lalo na kung ang binibenta mo, hindi in demand tapos mahal pa. Di ba? Hindi porket nagustuhan natin to, nagustuhan ng asawa mo, nagustuhan ng kapatid mo, ng kaibigan mo, in demand na. Hindi po. Hindi po. Okay? Kamusta performance? Anong performance, Kong? Yung sa amin? Good. Very good. Happy. ng ads. Yes. Happy. Super happy. Ayan. Okay? So, yun. To go to, hindi pa pala. Yung ano pala. Whitening toothpaste. Okay, sige. So, the goal is to generate leads. Okay? Hindi bentahan agad sila. Then, ang goal naman ng sales process is to convert them to sales. Customers, clients. Ayan. Sa sales process nyo gawin yung benta-benta. Again, kung ang binibenta nyo, let's say, insurance. Diba? Ang daming alam natin na kailangan ng mga tao yan, pero ang daming ayaw bumili, whatever it is, ano man yung mga kanya-kanila mga reason bakit di sila niniwala sa insurance, sa life insurance. Gastos lang yan. Binibentahan nyo lang ako, gusto nyo kumita sa akin, yung mga ganun. Diba? So, kaya pag sa ads pa lang, kinukonvince mo na agad silang bumili, mag-avail ng insurance, talagang mahirapan ka. Again, kung sobrang galing mo, talaga sobrang sikat mo, then pwede. Pero kung hindi, then kailangan mo i-separate yan. Sa sales process mo gawin. Okay? So, ganito po yan. So, dito ka pwedeng, mo sila kukunin. Kunin mo sila. Okay? Kunin mo attention nila and then kunin mo sila as leads. Okay? So, Facebook ads, Instagram ads, TikTok, YouTube, Google ads. At kung saan-saan pa. Then, ang goal niyan is makonvince mo sila to willingly move forward to your offer. Remember that, guys? Makonvince mo sila. Ang goal mo dyan is makonvince mo sila to willingly move forward to your offer. Which is, yan na, papuntay mo na sa sales process mo. Iba-iba yung mga sales process natin. Di ba? Pwedeng online store, live webinars, video sales letter, Zoom call, personal meetup, ano man yan. Ayan, sa real estate, di ba? Yung mga sinasabi dyan na free tripping. Ayan, free tripping. Okay? Kung sa insurance, pwede namang Zoom call, pwede rin namang presentation, pwede rin naman na meetup. Ayan, doon yung gagawin yung benta-benta. Kaya kung sa ads pa lang, sinasabi nyo na agad na the best itong policy nyo, itong property nyo, itong product services nyo, people don't care. Okay? So, ang goal is, makuha yung care nila, makuha yung trust nila to willingly move forward to your offer. Yan po ang separation. Huwag po kayo magbenta agad. Again, kung ang binibenta nyo is mahal at hindi in demand, ganito ang gawin natin. Separate ang advertising at sales process. Pero kung again,
kung mura lang yan, tapos ang daming demand, talagang hinahanap ng mga tao, which is ang ayan. Pero most likely, marami kayo, large majority dito is, again, hindi in demand at mahal pa yung binibenta. Di ba? Ayan. So, separation of advertising and sales process. Dapat po walay po yan. Again, nagawa yung benta-benta sa ads, convince lang sila to willingly move forward to your sales process. Sinabi namin, wala bentahan agad namin ng 15,000, 30,000. Sino kayo? Who cares? Ganun ang mga ano nila. Ayan, nung ginawa na namin to, bumalik kami sa foundation. Okay? Hindi kami na sumabay sa uso kung ano lang yung uso. Bumalik kami sa foundation. Ayan, ang advertising and sales process. Okay po ba? Okay po? Clear po? Make sense po? Add value first? Yes. Ayan, funnel? Yes, funnel talaga. Okay, ayan. So yon. Ngayon naman, ano naman yung connection of advertising and sales process? Ayan, pakita ko sa inyo yung connection of advertising and sales process. So ayan, so example, ito yung ads mo. Ang goal nito is makuha yung attention nila, mag-connect ka sa kanila, at makonvince sila mag-take ng action to willingly move forward to your offer. And then, pagka-click nila dyan, whether mag-click sila, no, meron dyan, maganda yan, nakakabitan nyo ng automation para yung iba, di ba, naka-experience kayo na lagi pa rin nag-how, di ba? Di iba nagagalit. Ayan na nga yung information. Sabi ng click the link and button how pa rin ang how. Iba gano'n. Nandiyan na nga yung price how much pa rin ang how much. Nung una, naiinis din po ako. Sino po naiinis doon sa mga ganong klaseng nagko-comment? Okay lang po, again, walang judgment po dito. Ako po, dati rin po ako naiinis doon. Ano ba naman to? Hindi nag-iisip na? Nandiyan na nga. Hindi na, ganun mga reactions ko dati. Yes, yan. So okay lang po yun. Engagement pa rin yun. Yun. Okay, salamat. Yan din ang realization ko. Engagement pa rin yun. Pero hindi ako after na daming engagement, bababa yung cost per whatever, cost per result, kasi nag-engage daw. Kung negative naman yung engagement, di wala rin. Hindi yun part, di ba? So, pampadagdag lang yung kaya bumaba yung cost per result. But for me is engagement, ibig sabihin, doon ko ngayon sobrang na-appreciate yung automation. Okay? Yung iba, hindi magkiklik kahit nandyan na yung button, nandun pa yung link. Sinabi na sa video, click the link. Nag-how pa rin, okay lang yun, may automation naman. Automatic na magre-reply sa kanya, prospect name, thank you for comment, yada, check your email, check your inbox. Tapos mano-notify na naman siya na may nag-message, ang hirap i-resist nun. By the way, yung mga notification sa upper right corner, di ba? Yung notification, yung messages, yung at iba pang mga, di ba? May pula doon. Dinesign talaga ni Facebook yon na hindi mo mariresist. Ang hirap hindi pansinin, di ba? Ang hirap hindi pansinin pag may pula doon, talagang gusto mong i-click. So yun, nag-reply ka na, automatically nag-comment pa, nag-message pa automatically. At then, nung conversation nyo, nung chatbot, yung automation, at the end, ang bibigay mo pa rin doon is yung link nung button na yan. So mapupunta pa rin sila doon sa kung saan mo sila papuntahin. Kaya kung nainis kayo dati na how nang how, andyan na nga information, this time matuwa na kayo. Okay, hindi man sila mag-click sa button or link, pag nag-how sila, leverage nyo ngayon yung automation ni Master Braille. Ayan, okay? Ayan, ang matindi kay Master Braille, automation Master Braille, yun nga, kasama pa email, kasama pa SMS. Tama yung sinabi ni Congressman, sa iba, kailangan po ng third party. Babayad ka pa, another. Ang mahal-mahal. Ito, nasa kanya na lahat. Kaya napaka-powerful. Okay? So ngayon, whether mag-comment sila dyan, whether mag-click sila sa learn more button, mag-click sila sa link, isa lang pupuntahan nila dyan. Sales process. In our case, sa digitalization, it's called funnel. Okay? Ang tawag po dito, marketing funnel. Okay? Magkaiba po ang marketing funnel at sales funnel. Ayan, pag-aalata tuloy talagang matanda na ako, no? Magkaiba po ang marketing funnel and sales funnel. This one, marketing funnel po dito. Kasi kino-convince pa silang bumili. The moment na okay, na bibili na sila, sales funnel na ang next doon. Yung may mga upsell order. Diba? Upsell down, na po yun? Sales funnel na po yun. Okay? So yan, kukunin nyo, anong mangyayari dyan? Kiklik nila yung button, makukuha yung name, email address, cellphone, kung ano pang gusto nyo kunin. But when it comes to opt-in page, opt-in form, opt-in page, no, kinukuha nyo yung information ng leads. The more na information na kinukuha nyo, the lower the percentage na magbibigay nga sila or magtutuloy nga sila. Okay?
Pero the lesser na kinukuha niyo information, then the higher naman yung chance, yung percentage na ibibigay nga nila. So, ako dati, ang ginagawa ko is first name lang at email address. Yung iba, email lang talaga kinukuha. Okay? So nasa inyo po yun. So kami kinukuha namin name, email address, saka cellphone number. As leads, pagdating na sa magbibili na, mag-i-enroll na, syempre, yung mga kailangan na namin, yung iba pang mga information. Ayun. Once na naglagay sila dyan, ng name at email address sila, redirected agad sila sa tinatawag na sales page na merong sales video. Ayan. So, ang nangyayari dito guys, hindi lang automated yung engagement sa ads, pati sa sales process na automate na. Ayan. Okay? Ito ang tawag po dyan, sales video. Sales video po yan na kung saan, kiklik nila yan, nandiyan na yung presentation ko. Magpe-present na ako dyan. Tawag po talaga dyan VSL or Video Sales Letter. Video Sales Letter, ang ginagawa ko po dyan, ano lang yan, PowerPoint lang din, screen share lang yon, record, tapos nagsasalita ko. Kung ano yung nakasulat sa screen ko, inaano ko lang, binabasa ko lang at konting explain. Ayan. So napaka-powerful po nun. Video Sales Letter. White background, black font lang ginagawa ko. Tapos konting mga pictures, depende sa message na binibigay ko doon. Okay? So yan. So pati yung presentation nagiging nagiging automated na. Now, perfect po ito or the best po ito kung ang binebenta nyo is hindi ganun kamahal. Ayan, kung hindi ganun kamahal. Pero kung depende sa hindi ko masasabi yung amount, depende kasi yan sa mga product services natin. May mga products na sa ibang market ang 10,000 mahal, sa ibang market ang 10,000 napakamura. So depende yan sa kung nasaan ka. Okay? So yun. So eto, mas maganda to kung mura. Ayan. Okay? So the moment na ma-convince po sila, by the way, hindi lahat yan, agree ba kayo na even if naging positive sila, naging interested sila, agree ba kayo na hindi lahat ng manonood nito is magte-take ng action? Di ba? Okay lang po yun. Okay lang po. The moment na i-close nila yan, guys, nakalimutan na nila yan. The moment na i-close nila, nakalimutan na nila yan. Don't expect na nasa isip ka nila. No. Nakalimutan na nila yan. Pero doon papasok yung follow-up sequence. Yes, Congressman. Kaya napaka-powerful ng automation ni Master Braille. Yan, meron ng, di ba dito nilagay din nila name at email address nila? Capture page, by the way, tawag dyan. Opt-in page, lead capture page, squeeze page, ang dami pong tawag dyan. Pero isa lang po yun. So, the moment na binigay nila name at email address nila, saka sila mariredirect dito to watch your presentation. Okay? Then, again, pag close nila, nakalimutan na nila yan. Hindi nila yung matatapos. May tatawagin sila ng anak nila, may may emergency, biglang may lakad, whatever it is, pag kinlose nila, nakalimutan nila yan. Doon nga yung papasok, doon nga yung napaka-importante, yung follow-up. Okay, dahil binigay nila name at email address nila, ayan, makaka-receive sila ng email follow-ups. Ayan, sino dito yung may course na email marketing? Sino nga ulit yon? Brother, paki-type nga. Si Fred, ayan si Fred, yes. Kaya ako po, believer pa rin po ako ng email. Yes, nagbubukas pa rin po ang mga tao ng email. Kung nanggaling sila sa isang ads na persuasive. Pero kung nanggaling sila sa ads na logical, kahit mag-email ka dyan, kahit mag-SMS ka dyan, kahit mag-automation ka dyan, makukulitan lang sa iyan. Pero pag nanggaling sila sa isang persuasive na kung saan nag-connect sila emotionally, bubuksan nila even yung email mo. Okay? Lalo na syempre yung chat or yung messenger saka yung SMS. Okay? Ayan. So, ibig sabihin, sa follow-up, lagi silang mapa-follow up to go here. Dito sa presentation, ay nga pala, hindi ko pala ito natapos. Nga pala, sige, check ko to. Hanggang sa, ang dami ko pong nakuwang sales. Okay? Dahil nakita nila email ko. Lalo na nung mga unang panahon ko. Ang dami kong nakuwang sales, hindi dahil sa nakita agad nila, meron pa rin naman, pero marami akong nakuwang sales na, ay, actually, ang tagal ko na to buti na nakita ko yung email mo. Ayun. Ayan, okay? So doon naman sa mga makukonvince agad or sa makukonvince, kiklik nila yung button na yan, redirect na sila sa napakapangit kong payment instruction page. Okay? Ganyan lang. Walang exhibition na nangyayari dyan. Walang mga kung ano-anong nangyayari dyan. Profitable. Ayan. Okay? Ayan po. So nandiyan na, payment instruction page. Ano man ang paano po ito sa insurance. Pwede rin po ito sa ibang niche, sa ibang market. Sinabi ko po, tinuro ko lang po sa inyo yung psychology, yung reasoning behind it. Ayan. Okay? So, yun. Yan po yung connection ng advertising and sales process. Okay? So, now, let me share with you 5 stages. You need to know in order for you. Ilan pong stages po ito? Paki-type nga po. Ilang stages po? Ayun. 5. Ayan. Nice. Okay. Good. Thank you. Okay, stage 1. Determine what
do you really sell? Which is diniscuss natin kahapon, di ba? Ano ba talaga ang binibenta mo? Yes, nagbibenta ka ng insurance, ng sapatos, nagbibenta ka ng laptop, nagbibenta ka ng services, whatever it is. Pero ang gusto natin is yung greatest desire nila. Okay? Hindi sila bumili ng tumbler dahil gusto nila yung tumbler. Gusto nila ng makung thirst nila anytime, anywhere. Yun yung gusto nila. Okay? Hindi sila bumili ng cellphone kasi gusto nila ng cellphone. Gusto nila ng communication. Okay? Hindi sila bumili ng mic kasi hindi ako bumili ng mic kasi gusto ko nitong mic. Wow, may mic. No. Gusto ko ma-publish yung message ko ng clear. Yun po yung reason bakit sila bumibili. Okay? So determine ano ba talaga ang nyo. Not just product, but ano yung emotion na makukuha nila, ano yung fulfillment na makuha nila because of that product. Okay? So, diniscuss natin yung kahapon, bigyan natin ng term. Hanggat maaari, bigyan na natin ng term. So, kung tatlo lang naman ang kategory ng mga ginagawa natin wealth, health, relationship. Kahit ano pa yan. Binili ko tong mic na to, it's more on wealth. Kasi magagamit ko sa business ko. Okay? Bumili ako ng tumbler, health yan. Para maayos yung hydrated ako. Okay? Ayan. Bumili ako ng, bumili ako ng sasakyan. Para yan sa family ko. Makapagpasyal kami. Di ba? So, dyan lang papasok, anuman ang product services mo, dyan lang papasok sa tatlo na yan. Wealth, health, relationship. So ngayon, kapag ginawa niyo yan, pag naintindihan niyo yan, in-implement niyo yan, I highly recommend, lagyan niyo lang ng term. So about wealth, financial freedom, time abundance, freedom lifestyle, etc. Di ba kahapon na gano'n tayo, ginawa natin dito sa mga nag-participate? Kasi abundance lifestyle, may empowerment lifestyle, may ano pa ba? Ayun, basta yung gano'n, okay? Ayan, ano po bang membership ang automation po? Yung sa technology ni Master Braille. Ayun. Didiscuss si Matt. So yan, sa health, yan, restored health way of living, asthma-free lifestyle. Yan. Lalagyan nyo ng term yung buhay, kung anong klase ng buhay meron sila nung na-achieve nila yung greatest desire nila. Okay? Relationship, amazing love, love life, chick and boy magnet, parang kay Master JM. Ayan, okay? So ngayon na-determine na yan. Next is, yan, decide sino ang target market mo. Remember, if you don't identify your target market, you'll be marketing to everyone. If you're to no one. Yung target market ang lahat, separate lang ang campaign. Di ba? Pag sinabi kong guys, pag sinabi kong itong training course namin, dahil mas scale mo yung business mo to the highest possible level. Tapos ang nakakita, estudyante. Maganda ba yung sinabi ko? Ang pakialam ko dyan. Ang happy na siya doon sa ginagawa niya. Happy and satisfied siya sa trabaho niya. Maganda ba yung sinabi ko? No. Sa mga empleyadong gusto na mag-business, doon magiging maganda. Sa mga business owners na, doon magiging maganda yung sinabi ko. Di ba guys? Again, kaya ko sinabi yun, kaya clear, kaya kayo nandito, kasi clear, hindi ko na yan tinitake for granted. Okay? Kayo rin ba guys, hindi nyo na rin ba take for granted ang target market? Kung hindi nyo na take for granted. Ayan, Irene, George, Emilyn, Mary Bird, ayan, JP, Annalisa Frederick Rina, ayan, Ariel. So yan, wag po natin take for granted ang target market. Napaka-importante niyan. Yung mga nagte-take for granted sa usaping target market, mapag-iiwanan nyo sila. Mararamdaman nila kayo, pero sila, hindi nyo sila mararamdaman. Kaya nga daming insecure sa amin Pero okay lang. Okay? Ayan. So, be specific. Yung KK kahapon, kagabi, talagang specific. So, okay yun. Okay? So, employees, breadwinners, OFW, call center agent, freelancer. Okay? Kailangan clear sa inyo. Hindi lang, again, check nyo ito yung target market ko. Lahat ba to? Mukhang lahat pa rin to Teka, kailangan maging specific tayo. Again, pwede nyo i-target lahat if you want, pero separate. Bawat campaign, ibang target market. Clear? Ayan. Okay, Stage 3, ayan na. Create your sales process. Yes guys, dapat maunang sales process kesa sa ads. Naging sales process. Saan mo dadalhin yun? Diba? Kaya ang karamihan nag-ads, benta agad kasi walang sales process. Buy now, buy now, buy now. Join now, join now, join now. Avail now, avail now, avail now. Ganun lagi ang
ang messaging, basically yung message ng ads, kasi walang sales process. Tayo, alam na natin separation ng sales process ng advertising. Ayan. Nakita niyo yung advantage? Kita niyo ba guys? Type niyo kitang-kita. Nakita niyo yung advantage kapag naiintindihan ang separation ng advertising at sales process. Ayan. Nakita advantage nyo pag gumawa muna kayo ng sales process bago kayo mag-run ng ads. Sabi sa inyo guys madaling mag-run ng ads. Punta lang kayo sa YouTube, ang dami yan. Pero ito, wala nito nun. Ayan. Kitang-kita si George, talagang malaking mata. Ayan. Sales process. Ayan. Gawa muna kayo ng sales process. Yan ang importante. Okay? Yan ang ginagawa ko sa mga high-ticket clients ko. Yan ang inuuna ko. Okay? Then, pinakahuli na lang yung run ng ads. Okay, ready na lahat. Gawin ko na yung ad setup. How many minutes? Less than 20 minutes, 15 minutes, 10 minutes. Okay na, run na. Ganun lang, mag-run ng ads. 90% preparation, 10% yung pag-ads lang. Okay guys? Ayan. Okay, then, eto na. Create your emotional story ad story. Ayan, which is yung formula. Which is yun ang i-discuss ko, maya-maya. Ayan. Siyempre, bibitinin. Okay? Ayan. So ngayon, ready na yung sales process nyo, pwede na gumawa ng ads nyo. Ngayon, again, sabi ng karamihan, hindi effective daw yung Facebook kasi wala daw sila nakuwang sales. Yung ads sila ang hindi effective, ang Facebook sobrang effective. Paano magiging effective yung ads natin? Persuasive advertising. Which is, yun nga, i-discuss ko yung formula na paano nyo magagawang persuasive. Ngayong meron na kayong persuasive, yan guys, run your ads confidently. Confidently guys. Wag urong-sulong. Wag urong-sulong. Yes, kahit nag-training na kayo, yes, magkakamali kayo, sasablay pa rin kayo. Part po talaga yun. Pero dahil sa mga ganitong training, mami-minimize naman. Kaya nga sabi ko, di ba kahapon, calculated risk? Di ba? Calculated risk, talagang magiging risk pa rin yan. Hindi pwedeng 100% guaranteed. Di ba? Calculated risk yan. Okay? So, ngayong equipped na kayo, talagang trained na kayo, then run your ads confidently. Ang goal niyan, pag sinabing confidently, gusto mong mag-run ng maraming ads. Gusto mong makarami instead na makamura. Ayan. Sino dito gusto makarami? Type makarami. Sige nga po, gusto makarami. Ayan, si Janice. Sino gusto makarami? Ayan, maraming gusto makarami. Ayan. Parang si Master JM lang yan na nakakarami lagi eh. Gusto makarami, ayan, okay. So yan, spend more, no? Spend more money on your ads so you can make more money. The goal is to budget sa advertising, sa marketing na yan ang magpapapasok ng tao sa mundo mo. Yan pa ang tinitipid mo. Guys, imagine niyo to, may pinto, sa loob ng pinto or may kwarto pala, may kwarto. Yes? Later, I'll go down na lang. Ayun. So, may kwarto. Okay? Sa loob ng kwarto, napakaganda ng product. Whatever it is. Okay? Napakaganda. Kung hindi papasok yung tao sa pinto, malalaman ba niyang maganda? Diba? Hindi, diba? Kailangan ma-convince mo silang mapapaan yung next mo, dapat marami rin magbukas ng pinto. Tama ba? Kung hindi ka gagastos sa ads, konti lang makakakita ng pinto. Konti lang din yung papasok sa pinto. So para dumaming makakita sa pinto, madami kang ma-convince na willingly buksan yung pinto, kailangan maraming reach. Okay? So paano mo magagawin ng mas mabilis? Ng predictably? Facebook advertising, Facebook paid advertising. Ayan, okay? Yun. So yan. So guys, sino dito ang mag-run na ng ads confidently? Type 3. Sino po dito? Mag-run na ng ads confidently type 3. Ayan. 3. Ayan. Okay, good. Okay, what to prepare before running Facebook ads? Ayan. Ang dami. Pero yung preparation ang crucial po dito, guys. Okay? Preparation is the key. Type nyo nga po, preparation is the key. Sige nga po. Preparation is the key. Ayan. Sa lahat actually. Di ba? Hindi lang sa Facebook ads sa lahat ng bagay. Itong masterclass namin, grabe yung preparation namin dito, grabe yung effort namin dito. Hindi lang halata. Pero grabe yung preparation namin. Pero dahil nag-i-enjoy kami, dahil tama, may sinusundan kaming proseso, may sinusundan kaming formula, approach, strategy, nagiging masaya naman even if marami kaming
bigay na effort dito. Ayan, preparation is the key. Salamat po, salamat. So what to prepare before running your ads? Eto po, create your business page. Sino po ba dito may business page na? Most likely lahat. Sige nga po, type me kung yung may ano ka na, business page. Sige nga po, type me. Sige po, titingnan ko po Me, ang dami Taga siya. Si Lisa, si Nisha, si Jenny, si Marvin, si Jed, si Hector, si George, si Margo. Sino pa po? Yung iba wala pa pong business page. Ayan, ang dami, no? Nomer, ayan. Ayan, okay. Okay, salamat po, salamat. Ayan. So lahat naman tayo may business page. So kaya po kayo nandito, kaya nyo nakita yung ads namin kasi yan ang tinarget namin. Clear na clear sa akin, business owners. Kapag business owners, page ba yan, business page ba yan? Meron, ayun. Nilagay ko yun sa targeting. Lahat ng may business page. Kaya nyo nakita yung ads namin. Ayan, okay? Ayun. So dahil yon alam ko yung target market. So guys, huwag niyo talagang paulit-ulit kong ipupush sa inyo yung target market hanggang magsawa kayo, hanggang sa ma-love nyo na ang target market. Okay? So create your business page, tapos set up your business manager. May separate akong dito, video. So, pero ito lang yung checklist kumbaga. Ayan. Set up your business manager, set up your ad account, link your business page, add your payment method. Pwede na po ang kagandaan po ngayon. Pwede na rin pong GCash, Maya. Yun po maganda. Dati lang talaga, card lang and PayPal. Ngayon pwede na rin yung GCash, Maya. Then, set up your custom audience. Optional lang po yan. Okay? At the end of the day, kapag nirun nyo na talaga, nagra-run na kayo ng ads, eventually, ma-figure out nyo na, makikita nyo na, ma-discover nyo na yung ibang mga technicalities. Pero ako, hindi talaga ako nakafocus sa technicalities. Nakafocus ako sa message. Okay, dito sa mga dinidiscuss natin. And even if hindi ako magaling sa mga technicalities, alam ko yun, pero hindi kasi ako doon nakafocus, kaya hindi ako magaling doon. Pero sobrang happy and satisfied ako sa results ng ads namin. Very profitable. Okay? So yun, sila na yung magaling. Basta ako profitable. Now, you're ready to compose your persuasive messaging for your engaging and effective Facebook ads. Ayan. Type persuasive kung ready na kayo maging persuasive. Kung ready na kayo mag-persuade ng mga tao sa Facebook. Persuasive. Ayan. Lisa, Kay. Ayan. Persuasive. Ayan. Hector, George. Ayan. Okay. Nako, thank you. Ayan. Here's the formula to persuade your target market. Okay? Dito sa Facebook ad. From your Facebook video ad. I love that. Sila na magaling. Basta kumikita si Fred. Yes. Yes. Ayan. Okay, so ito po, quiet lang po tayo lang po, sa atin lang po ito i-share sa iba. Yes, actually, seryoso, huwag nyo ito po i-share sa iba kasi lugi kayo nagbayad para malaman to, tapos sila malalaman lang nila ng ganun-ganun lang, diba? Ayan, so here's the formula. Taran! Si Aida, may nag-comment kanina, ginagamit daw niya to. Yes, discuss ko yan. Aida. Okay? Triple WH or WWWH. Yan. AHA. AHA. And HSO. Ayun. Some of you alam na yung AIDA. Pero di-discuss pa rin natin yan. Ayan. Okay? Okay, pag-usapan natin isa-isa. AIDA. Ano ibig sabihin ng AIDA? Meron na ba ditong, yung nag-run na ng ads na sinunod ang AIDA? Sige nga po, paki-share sa mga classmates mo natin, batchmate natin. Ano ibig sabihin ng AIDA? May nag-comment kanina na ginagamit niya to. Or may idea po ba kayo sa mga wala pang sa mga hindi pa to nakikita? Ayun si Jenny. Attention, interest, desire, action. Ito na susundan natin pag gumagawa tayo ng ads. Okay? There's no such thing as magandang sabihin. There's no such thing as magandang words. Okay? There's no such thing as magandang terms. Okay? Pero ang goal natin is mag-connect sa kanila. In order for us na makapag-connect sa kanila, ito yung suggestion ko. Yan mo yan. Sundan mo yan. Ang goal ng ads mo is una, makuha yung attention. Okay? Makuha yung attention. Next is makuha yung interest. Next is ibigay yung desire nila. Next is yung action. Okay? Clear po ba yun? Type nyo po. I-take down notes nyo po yan. Pag gumagawa kayo ng ads, video ad, ang goal is, sa unang i-discuss nyo is to get their attention. Yung magandang sabihin is something na makakakuha ng attention. Nino? Attention, Nino?
Kaninong attention yung kukunin natin? Target market. Get their attention first. Okay? Ito yung sinasabi ng karamihan na dapat daw short and direct to the point. So, dahil nga yung attention span ng mga tao, maiksi na lang, so, dapat, di ba, sabi nila 8 seconds, naman, sabihin na natin 10 seconds na lang, kunwari, 10 seconds. Sabi nila, dapat daw 10 seconds lang, 15 seconds lang. So, paano, kung 10 seconds lang at ibibigay mo doon yung message mo, i-compress mo sa 10 seconds yung message mo, anong klaseng message ang makukuha ng mga tao? Logical talaga. Kaya magiging mababaw yung interest nila. Magiging interesado lang sila o kaya magiging curious sila. Napakababaw ng klase ang interest noon. Ang gusto natin is willingness to move forward. Yun yung gusto natin. Yun yung klase ng commitment na gusto natin makuha sa kanila. So instead na i-compress mo, pagkasyahin mo yung message ng 8, 10, 15 seconds, kunin mo yung 8, 10, 15 seconds para lang makuha yung attention nila. Yun. Okay? Yun yung opportunity mo to get their attention. In order for you, and pang video ad po to. Okay? Itong sininaano ko. Kung tatanungin ano mas maganda, video or image, in my experience, both silang maganda, pero kung gusto mo maging persuasive, video ad ang gawin mo. Okay? Kung mga retargeting kita, again, kung gusto mo maging persuasive, then video ad, storytelling, yes, mamaya, yung next yung pangatong congressman. Maraming way, pero ang pinaka-simple, pero pinaka-effective pa rin, okay, is by asking question or questions. Ayan. 1, 2, or 3 questions. Remember kahapon, pinalista ko sa inyo yung top 10 and then i-filter nyo pa ng top 3 ng kanilang problems, challenges, struggles, desired dreams, no, goals. Remember? Dito nyo na ngayon gagamitin yon. Anong klaseng question? Ang i-question ko, itatanong ko, tungkol dun sa problems and desires nila. Ayan. Di ba? Ayan. Okay. So, isa ka bang OFW? No? So, isa ka bang OFW na gustong kumita ng mas malaki para makauwi sa Pilipinas, makasama yung mga pamilya, ba? Ang question mo doon is about desire. Ayan, isa ka bang business owner na mas malaki ang overhead expenses kaysa kinikita? Nagtatanong ka ng problem. 'Di ba? Ayan. So yan, 2 to 3 questions. Itanong mo sila. So maganda, unang question is about, so kunyari, kung nag-decide ka 3 questions, ang sasabihin mo dyan sa attention part. So yung first 2, yung first, about problem. Ayan, okay? Then yung second, pwedeng about problem or pwedeng about their desires. Then yung third, syempre, about desires yon. Desire na nila. Ayan. Question kasi guys, kapag question kasi talagang ang human nature, hindi natin yan mariresist. Talagang pinapansin natin ng question. Whether sinasalita yan, whether tinatay or binabasa mo yan. Okay? Talagang pinapansin natin yan. After lang natin mabasa, marinig yung question, that's the only time na kung magde-decide ba tayo, magre-respond ba tayo o hindi. Tama po ba? Agree po ba? Ganyan po ang human nature. Kapag may nakita, narinig, napanood tayong na-question, talagang pumapasok sa atin yan. And then, depende na lang sa question kung magre-respond, kung papansinin natin o hindi. Ayun. Kaya ko pinalista sa inyo yung problems sila and desires nila para tamaan sila. Ayun. Okay? The moment na makuha nyo yung attention, kunin nyo na yung interest. Ayan. Okay? Kasi hindi porket nag-stop yan sa hindi porket nag-stop sila nung dumaan yung ads mo, nakuha na yung attention. Okay. Pero hindi porket nakuha yung attention is mag-ano na sila. Magtutuloy-tuloy na sila. Okay? Ang next mo is kunin mo yung interest nila na magpatuloy. Ayan. Okay? So, discuss mo naman dyan yung desires nila na hey, merong solution dyan sa desires mo. May solution dyan sa problema mo. Ayan. So, para makuha yung interest, ganun ba? Meron pala. Whether skeptical sila or interest, okay lang yon. Ang importante, gusto nilang magpatuloy. So, get their interest. The moment na makuha mo yung interest, ano naman itong desire? Ito yung pagpo-provide ng value. Sinasabi kong provide ng value. Wala pa silang napapala sa'yo, may nakukuha na sila. Wala pa silang binabayad sa'yo, may nakukuha na sila, may napapala na sila. Ayan, law of reciprocity. Yan, yung pag-provide ng value. Ikaw muna ang magbigay, serve them first, okay? So you can bond with them, so you can connect with them. Provide value, law of reciprocity, yes. Okay? Then, action, call to action. Tell them what you want them to do next. Yan yung mag-click sa link, okay? Mag-click, mag-comment, okay? Pero bakit? Bakit sila mag-click sa link? Bakit sila magko-comment? Dahil yung pinapapunta mo sila saan?
sa sales process. Ayun. Kaya again, kapag may sales process ka na, that's the time na gagawin mo na yung ads mo. Hindi baliktad, ads muna at saka sales process. Ayan. Okay? Kasi sa call to action, pinapapunta natin sila sa sales process natin. Okay? That is AIDA. Ayan. So, pakita ko po. Gusto niyo pakita ko example? Real example? Okay po? Type yes kung gusto niyo makita. Sample. Ayan. Sige po. Pakita ko po. Pakita ko po nung kabataan ko. Kabataan no? Wait. Aha. So, nung AIDA na, nung ginawa ko yung AIDA. Video. Aha. Ayan. Tada! Eka. Ayan. So, gagawin natin yung AIDA. Kukunin natin yung attention, kukunin natin yung interest, yung desire, action. Okay? So, ang target market ko po dito is struggling networkers. Ayan, yan ang target market ko dyan. At dahil alam ko yung target market ko, alam ko rin yung challenges nila, problems nila. Kapag nagpe-present sila ng milyon-milyon, tapos pag tinanong na sila ng prospect, ikaw, magkano na kinikita mo? Ayun. It's either nagsisinungaling or iniiba yung usapan. So, hirap na hirap sila dyan sagutin nang hindi na iniiba yung usapan nang hindi nagsisinungaling. So, ito yung ito yung AIDA ko para sa kanila. Again, sobrang powerful kapag alam niyo yung target market nyo. Clear sa inyo sino yung kinakausap nyo. Hindi kayo bato-bato sa langit, sana may tamaan na. Hindi ganun yung approach nyo. Okay? So, yan. So, i-play ko and then stop ko kapag tapos na yung bawat ano. Okay? So attention part. Ito po yun. So meron kang prospect, nag-present ka, nagbilog-bilog ka, at milyon-milyon pa yung kitaan na pinakita mo sa kanya. So ito na ngayon, tinanong ka na niya ng pinaka-common na question ng mga prospects. Ikaw, magkano nang kinikita mo dito? Well, you don't... Ayan, di ba? Hook, yun yung hook ko. 16, 15 seconds. Ayan, hindi ko sinabi na, ito sabihin mo. hindi ko kinompress within 15 seconds. Ayan, okay? So 2 minutes and 41 seconds. So tapos na ako sa attention, pupunta na ako sa interest. Ayan. Don't have to worry anymore dahil sa script na ito, kahit malaki o maliit man ang cheque mo or kahit wala ka pang resulta, masasagot mo na ng tama ang mga prospects mo. Di ba? So okay, so yan palang pwede kong matutunan, yan palang pwede kong makuha. So nakuha ko ba yung interest nila magpatuloy? Yes, di ba? Okay, sige, ano ba yan? Pupunta na ako sa desire. Magpo-provide na ako ng value. Ito na ang script. It's not about how much I'm earning, Michael. It's all about how much you can earn. Kahit 100,000 or 1,000 lang ang kinikita ko dito, it doesn't matter. It doesn't mean kasi na yun din ang kikitain mo. Pwedeng mas maliit, pwedeng mas malaki. Depende sa effort na ibibigay mo. Ang importante dito ay nakikita mo na malaki ang potential earnings mo kapag ginawa mo ang negosyo ng tama. So based sa diniscuss ko sa iyo kanina, malaki nga ba ang potential earnings mo kapag ginawa mo ng tama ang negosyong ito? So yan ang script part. Ayun. Diba? So nakapag-provide ako ng value. Hindi pa siya bumibili sa akin, hindi pa siya nagjo-join, whatever. May natutunan na siya sa akin. Nabigay ko yung desire nila. Tama? Ayan. So next is, magano na ako? Call to action. Papupuntahin ko na this time, papupuntahin ko sila sa funnel ko na kung saan nagbibigay ako ng free ebook. Ayan. Pay na si Congressman. Yes! So ayan. So ano lang natin. Partner, kaya napaka-powerful ng script na ito dahil hindi mo na kailangan magsinungaling or hindi mo kailangan ibahin yung usapan. Sinagot mo yung question niya head-on at sinagot mo ng katotohanan. And with this kind of answer, makikita ng prospect mo na lehitimong business opportunity talaga ang ino-offer mo sa kanya. At mafe-feel din niya na malinis talaga ang intention mong maging business partner siya. It doesn't matter anymore kung malaki o maliit ang cheque mo, kung newbie ka o hindi. Kapag yan ang sinagot mo, makikita ng prospect mo na alam mo ang ginagawa mo at confident ka sa business na ino-offer mo. At kapag na-feel ng prospect mo na confident ka sa offer mo, mas malaki na ang chance na mag-decide sila na mag-join sa'yo. So go ahead partner, gamitin mo ang script na ito para maging successful ka dyan sa business mo. Action. Kung gusto mo ba ng iba't ibang mga script para sagutin ang iba't ibang mga question or objections sa mga prospects natin, willing akong i-share sa iyo yung iba pang mga script pang sagot ng tama sa iba't ibang question or objections nila. Pag-aaralan ko muna. Itatanong ko muna sa asawa ko, baka scam yan? Pyramiding ba yan? Sigurado bang kikita ako dyan? Kung gusto mo makuha ng libre ang mga script na ito, mag-type ka lang ng yes sa baba at ipapadala ko ang mga script sa inbox mo. So go ahead, type yes below and I'm looking forward in connecting with you, partner. Ayun, di ba? Grabe, dami kong mapapasign na po. May 31 heads. Yes. Ayan, yan guys. Aha. Ayun. So, yun yung AIDA ko.
Ayan. So, it doesn't matter, nagkataon yon sa networking ko ginagamit yon, pero naintindihan nyo na yun yung process, yun yung framework na pwede nyong i-implement dyan sa mga offers nyo. Okay? So, kailangan yung kunin yung interest, yung attention, tapos yung interest, desire, provide value, tapos call to action. Okay? Saan mo sila papupuntahin? Ayan. Left side. Lipat to buong left side. Buong left side para mag-pairing na, no? Ayan. Okay. So, yun. So, yun yung AIDA. Okay? So, balik tayo dito. Next is, okay. Ayan. Dami. Ayan. Bubulusok na ako. Grabe. Thank you. Ito, WWH. WWWH. Ito, napakasimple nito, yet napaka-powerful. Ayan. Who, what, why, how. Ganyan lang yan. Grabe, guys. Who, what, why, how. Who, sino ka? What, anong meron ka? Why, bakit nila kailangan or bakit beneficial sa kanila yung meron ka? And how, paano nila makukuha yung meron ka? Ay, grabe. Ang simple, di ba? Ang simple pero napaka-powerful niyan, guys. Who, hi, ako nga pala si Juan de la Cruz. What? Meron nga pala akong free webinar, meron nga pala akong free tripping, meron nga pala akong magandang kotse dito. Why? Bakit beneficial sa kanila ito? Maganda tong kotse na to dahil 7-seater to. Doon sabihin niyo yung mga benefits, no? Magkakasya yung buong pamilya mo. Okay? May free webinar nga pala, sa free webinar ito, marami kang matutunan, ganito, ganyan. Yeah? Yan. Diyan nyo sasabihin kung ano yung benefit sa kanila. Hindi nyo sasabihin yung kagandahan ng meron ka. Yung benefit sa kanila. Yan yung napaka-crucial. Pigilan nyo yung mga sarili nyo na ipagmalaki yung product, services, company, brand nyo. They don't care. Ang care nila, sarili nila. Care nung target market natin, sarili nila. So yung sarili nila, yun ang iserve natin. Why? Bakit beneficial ito sa kanila? Hindi bakit maganda to. Okay? Bakit beneficial ito para sa kanila? Serve them first. Yes. Pigilan ang sarili. Ayan, Janice, thank you, thank you. And then how? Paano nila makukuha yung meron ka? Ayan, napaka-simple guys, yet napaka-powerful. Okay? Gusto niyo ba makita yung real example po din po nito? Ayan. Sige po, type sample. Yes. Ayan, sige, share ko po sa inyo. Sa tingin ko hindi niyo pa ito nakikita eh. Okay ha? Ayan, feeling ko hindi niyo pa ito nakikita eh. Sinong nandito sa masterclass natin kasi nakita to? Tingnan po, type me. Kasi nakita po ito. Sino yung nandito? Kasi nakita. Ayan, si Rebecca, si Irene, si Jed, si Margo. Ayan, sino pa po? Grabe, di ba? So, napaka-powerful po nito. Napaka-powerful po nito. In fact, ito yung sinunod namin ni Master Brian at Master JM. Okay? So, ipa-play ko po who, what, why. Hi guys, my name is JP Veneracion, and on behalf of my partners, I'm inviting you to attend our free webinar about business digitalization. Ayun, what? Diba? Who and what? If you are a business owner, entrepreneur, marketer, coach, or expert, then business digitalization is the only way for you to take your business to the highest possible level. The title of our webinar is How Business Digitalization Can Effectively 10x Your Company's Productivity, Attract Massive Quality Leads, and Automate Your Sales Process for Maximum Conversion so you can rapidly increase your sales and enjoy massive revenue. Beneficial sa iyo at sa business mo ang why, diba? So, sinasagot ko, bakit ito beneficial sa kanila? Hindi ko sinasabing the best. Bakit ito the best? Itong offer ko. Ayan. So, why? Bakit beneficial sa kanila? Webinar namin kung, number 1, kung mano-mano pa rin ang sales process ng business mo. Sales automation na ang kailangan mo ngayon para 24/7 na ang pag-convert ng maraming sales, clients, or customers dyan sa business mo. Number 2, sawang-sawa ka ng umasa sa tsamba ng organic marketing mo. Persuasive Facebook advertising will be your savior dahil ito ang tunay na solid strategy to predictably generate massive quality leads. At number 3, gusto mo nang ma-discover kung paano ayusin at gawing matibay ang backend system ng business mo para kahit gaano man kadami ang customers or clients na pumapasok sa business mo, kayang-kaya mong i-accept at kaya mo nang i-fulfill lahat. And that's the power of business digitalization in today's modern world. To gain free access sa aming webinar, click mo lang yung link or yung button sa video na ito para ma-redirect ka sa registration page. Kung may questions ka, type mo lang yan sa baba and the moment na makita namin ang comment mo, magre-reply kami sa iyo. So go ahead, click the link or button now, register for your free slot, and we'll see you inside our webinar. Ayun. Diba guys? WWH. Who, what, why, how. Napakasimple, di ba? Ayan. Pero nandito kayo. So, napaka-effective. Di ba po? Ayun.
Yun ang nahook sa akin, automation and back-end. Yun, grabe. Rebecca, nako, thank you. Okay, so next is, balik tayo. Matinding, anong ginagamit mong camera? Ay, naku, napakatindi ng ginamit kong camera dyan. Michael, as in, sa tingin ko wala kayo nito. Yung ginamit kong camera dyan, naku, ako lang yata meron nito. Cellphone. Cellphone. It's not about your tools, not about your camera, no? Ano lang yon? Again, tools lang yon. Ang pinaka-importante dito, yung formula, yung strategy, yung approach. Di ba? Tulad, sinasabi yan ng Master Bright, tool lang itong automation ko, pero wala ka ring strategy. Kung di mo naintindihan, wala rin, di mo rin ito mali-leverage. Ganon din po dito. 80K na cellphone ay sana all. Grabe, di ba? Yun. Ano lang po itong ginamit ko? iPhone 6 Plus. Nabili ko siya 6 Plus. Lalo ko lang po. Ayan. Okay, so yun po ang who, what, why, how. Ayan. Okay? So far po ba? So far po ba may natututunan? Nga po, please let me know. Meron naman po ba? Ayan, yes, learning po, learning. Ayan, salamat po, salamat. Okay, yes, madami. Ako, salamat, Nomer. Intense, si George, wow, intense pala. Wow, salamat. Michael, sobra, thank you po. Okay, next. Ayan ka pala ha. Yan pala yun ha. And ito po, in my experience, in my opinion and experience, ito po ang pinaka-powerful. Ito po ang pinaka-persuasive. Ayan. Nandito pa ba si Annalisa? Nandito ba si Annalisa? Paggalawin mo nga yung baso kung nandiyan ka, paramdam ka. Annalisa, ayan, pinagalaw na yung baso. Ayan, Annalisa, ayan. Ito yung ginamit ko kay Ma'am Eva. Ayan, Annalisa, ayan. Thank you. Okay, so ano itong Ganun pa rin, attention pa rin. Pero this time, hope. You're giving hope. Ayan, then action. Okay? So attention, get their attention. Next is give them hope. And then action, tell them what you want them to do next. Ayan. Okay, so attention, ganun pa rin. Kunin mo pa rin yung attention nila. Okay, may nagano pa, mute na lang po, may na-unmute. Ayun, so attention. Dito, ang goal natin dito is storytelling. Kasi ito yung pinaka-persuasive dahil emotion talaga ang tinitira po dito. Or ang tinitrigger, hindi tinitira, kundi tinitrigger. Ayan. Okay? Emotion. So magsa-storytelling tayo dito. Dito lalo papasok yung sinasabing facts tell, story sell. Okay? So okay lang po 'yon na magkwento as long as may value naman sila makukuha at talaga namang magbe-benefit sila sa magiging offer mo. Ayan. Okay? Attention. The way ko naman 'to ginagawa attention, pwede rin dito asking questions. Question or questions. Pero ang ginagawa ko dito statement. Statement na medyo contradicting. Statement na medyo contradicting. Ito po ang ibig ko sabihin. Nagkaroon ako ng results even if may mga challenges. Even if may challenges, nakuha ko pa rin results. Yun po yung guide ko. Challenges, results, or vice versa. Results even if may challenges. Okay? Nag-lose ako ng 200 pounds kahit kumain ako ng 200 kilos na rice. Diba? Parang, pwede ba yun? Nakuha yung results, pero may challenges. May challenge or problem. Diba? Hindi, nag-invento lang ako. Pero yun ang ibig ko sabihin. Okay? So, real example, yung kay Ma'am Eva, sa client ko, kung kailan ako nag-resign, challenge, doon gumanda at guminhawa ang buhay namin. Results. Nag-resign ka, di wala ka ng sweldo. Di ka na kumikita, paano nangyaring gumanda pa lalo ang buhay nyo? So, ano mangyayari doon sa target market? Hindi sa tao, hindi sa target market. Na-hook ba sila? Diba? Ano magiging reactions? Dalawa. Actually, 3. Pero, dalawa na lang discuss. Dalawa, una, wow, pwede pala yun. Sige nga, matingnan nga to. O kaya naman, pwede kaya yan? Para namang imposible, too good to be true na yan. Pero sige nga, tingnan ko nga. Yung, pwedeng ganon. Actually, yung pangatlo, kalokohan yan. Scam yan. Ayoko yan. Ganun talaga. Sa mga close-minded na tao, mga close talagang ano na yan. Wala na tayong pag-asa doon. Pero sa mga skeptical yon, may pag-asa yon. Kasi gusto nila malaman katotohanan. Pero yung mga close-minded talaga, wala. Sarado na sila. Wala na sila nakikita maganda. Okay? Ayan, na-curious. Ayan, ay grabe. Ayan. Paano kaya yon? Ayun. Sana, ayun. Yeah, paano kaya yun yung maging ano nila? So, mahuhook sila. Di ba? So, may yung sa anak ni Ma'am Eva about asthma. Kung kailan tinigil ko ang inhaler, doon nawala or doon ako gumaling or nawala ang asthma ko. 'Di ba guys? Hindi ka na kung kailan tinigil mo ang inhaler, doon nawala ang asthma mo. So, yung may mga asthma, mahuhook ba sila?
Paano yan? Paano yan? Pinapahirapan ako ng asthma ko. Yung mga nanay, tatay, parents na may anak na may asthma, mahuhook ba sila sa statement na yon? Yes. Diba? Ako, may asthma yung anak ko dati. Yeah? Kapag narinig ko yun dati, talagang mahuhook ako doon. Okay? Ayun. Ayan. So yun. Ganun makukuha yung attention. The moment na makukuha yung attention, give them hope. So dito parang pagpo-provide ng value, pero true story. Kwento mo na yung story mo, paano mo nagawa yun. Okay? Kwento mo yung story, paano nangyari yun. Paano mo na-discover yun. And the way na magpakwento ng story, okay, may pattern po yan. Hindi po ito, sabi ng iba, dami paligoy-ligoy. Hindi po ito paligoy-ligoy, may pattern po itong sinusunod. Kasi ito ganito guys, whether nagbebenta ka ng whatever na products, no, whether sa health, wealth, relationship, may resulta kang ina-offer dyan eh. 'Di ba? Ang tao, ma-appreciate ka nila, magko-connect sila sa iyo, okay? Makaka-relate sila sa iyo kung nalaman nila yung struggles mo. Karamihan, results lang ang pinapakita. Yumaman ako, kumita ako na malaki, naging gumaling ako sa cancer, gumaling ako sa ganito, na-save namin yung marriage namin ng asawa ko, 'di ba? Bumalik yung magandang relationship ko sa nanay, tatay ko, or sa anak ko, whatever it is. Results, laging sinasabi results. But did you know, mas lalong magiging persuasive yan kapag nalaman nila yung struggles mo. Kaya be very beneficial for you. Is very profitable. Guys, kapag may mga challenges ako sa buhay, especially sa business na lang, pag may mga challenges ako sa business, hindi na po ako nalulungkot. In fact, natutuwa na po ako. Kasi kapag na-solve ko itong problem na to, itong challenges na to, pera to. Meron akong makukwento na naman. Meron akong makukwento at mapakikita ako sa kwento ko na yon. Kaya pag may mga challenges ako ngayon, tama, yes. Kapag may challenges ako, hindi na ako nagfo-focus na malungkot, ganun, worry, hindi po. Talagang inisipan ko paano ko to masosolve, dahil eventually magiging kwento ko to na magiging profitable. Ayan, gamit na gamit sa email. Exactly si Fred, ayan, yes. Yun. Kaya hindi na ako nalulungkot ngayon kapag may mga problems. Ayan. I-acknowledge ko yung problem, pero focus na agad ako sa solution. Para as soon as possible, masolve ko na siya. Yes, nasolve ko na. May kwento na ako. Okay? So yun, gagamitin natin hope. Mag-storytelling na tayo dito. And the way mag-storytelling na may intention to sell, ganito po guys. Sulat nyo po to. Master, tama ba ang best target market is us? Ay, maganda po yan. Actually, bukas ko po i-discuss yan, Janice. Ang advance niya talaga mag-isip. Ang gagaling talaga ng batch 3. Grabe, inuunahan ako. Pero yes, bukas discuss natin yan, Janice. Okay? Ayan. So dito muna tayo. Storytelling. Paano ano yung sinasabi nila na story sales? Ganito po. Story down. Listen nyo po Story down, story crash, story up. Ayan ang framework. Hindi lang yan basta kwento. Hindi lang basta dati akong squatter nung nag-join ako dito, yumaman na ako at ito na yung ano ko. Dati ako may cancer nung ininom ko tong product na to, magaling na ako. Ayan. Dati kaming kung ano man. So, story down, story crash, story up. Story down, tapos down na nga, nag-crash ka pa, talagang bagsak na bagsak, and then saka tayo aakyat. Karamihan, konting story down, and then puro story up. Which is results. Represents results. Okay? Ayan. Story down, kwento mo yung mga struggles mo. Okay? Kwento mo yung mga struggles, problems, no? Challenges. Doon mo ikukwento sa first part. Then, dagdagan mo pa yan ng lowest point mo. Dahil yung na-experience mo, talagang naapektuhan yung whether health mo, yung wealth mo, o yung relationship mo, okay, ano man yung na-offer mo, may nangyari na ayaw mo nang maulit. May nangyari na talaga namang hindi mo malilimutan. Okay? Yun yung story crash. And then, nung na-discover mo na yung solution, whether anong product man yan, anong services man yan, anong brand man yan, nakita mo na yung desire or yung results. Na-experience mo na, nakita mo na yung results. Kukwento mo ngayon yung mga results na yon. Gumaling ka na sa health mo, naging mayaman ka na sa wealth mo, naging maayos na relationship mo sa anuman. Okay? Yan po yun. Okay? Ngayong, dahil nalaman nila yung story mo, nalaman nila yung struggles mo, ma-appreciate nila yung results mo. Kasi nag-connect sila sa'yo. And did you know, guys, sa atin lang to, ito po ginagamit ni Corina Sanchez. Yung segment niya, ano ba ngayon? Hindi ko na alam kung ano yung segment niya, yung dating ano ba yun? Ano ba yun? Parang, basta, Balitang K, Rated K, ayun, Rated K. Ayan. Yan po yung panoorin niyo po yung mga mga story ng Rated K niya. Story down, story crash, story up. Ayan po.
Okay? Once na nagawa niya, papakita ko pa rin real example ha. Pag nagawa niyo pa yan, then yung call to action. Ganun ulit. Tell them what you want them to do next. Ngayong nakita mo na may hope pala, nabigyan sila ng hope dyan sa story mo. Kung ikaw nakapunta ka sa from problem island, nakapunta ka na sa solution island, sila yung target market mo nasa problem island pa rin, pero nakita nila sa iyo na nakapunta ka sa solution island, nabigyan mo sila ng hope. 'Di ba? Kung ikaw nakapunta ka diyan, na-solve mo yung problem mo, masosolve ko rin yung problem ko, kailangan ko lang pala makinig sa iyo. Yan ang papasok sa isip nila. Kailangan ko palang makinig dito. Kasi siya nakapunta na siya doon sa gusto kong puntahan, ako nandito pa rin. Nakarelate ako sa kanya kasi similar yung story niya sa nararanasan ko ngayon. Again, whether sa health, wealth, or relationship man yan. Okay? Ayan. Then, kaya yon, maglo-look forward sila kung ano man sales process mo. Webinar man yan, funnel ba yan, e-com store ba yan, phone call man yan, personal meetup man yan, free tripping man yan, maglo-look forward sila doon kasi nag-connect sila, kasi nabigyan mo sila ng hope. Okay guys? Yan po yun. Okay? So, papakita ko po sa inyo real example po nito. Hindi na yung kay Ma'am Eva, iba naman. Baka sabihin nyo yun lang eh. Iba na lang. Iba naman. Ito, si ano. Ayan, si Pinuno, si Jeffrey Perez. Ayan, so nagpunta pa yan sa bahay, dito sa bahay, para lang i-shoot namin yan, okay? So, ganun din po, may domino statement din po ang ginawa dyan. Sige, nandun yun. So, papakita ko muna yung attention part. Okay po? Naging millionaire ako in less than a year, kahit dati akong tambay sa computer shop at di nakapagtapos ng pag-aaral. Diba? Naging millionaire siya, results, kahit may challenges. Hindi siya tapos ng pag-aaral at tambay lang siya sa computer shop. Diba po? Ayan, so i-play ko pa rin po ulit yung attention part. Yun na lang na-discover ko at natutunan ang isang secret strategy ng isang tunay na profitable online business. Nagulat ako, meron pa talagang magandang future sa online business. That's why I'm happy and grateful na na-discover ko yung tunay talaga na legit. Nagsimula lang ako sa 9,000 pero grabe, umaapaw naman yung blessings na binalik sa akin ito. By the way, don't get Pero importante pa rin talaga ang pag-aaral. Kaya nga naka-enroll ngayon sa best school sa mga anak ko. So I just want to share with you na meron palang pag-asa na umasenso sa buhay kahit ano pang current status mo sa buhay. Kung nagawa kong umasenso sa buhay kahit pa struggling ako noon, it means kaya mo rin itong gawin. So let me share with you my story. Yung hook ko, attention part ko, 44 seconds. Diba? Ayan. So yung mga gustong masenso sa buhay, ayan, yun ang target market namin. Okay? So yan. So, okay. Pupunta na tayo sa hope. Story down, story crash, story up. Ipopost ko pagtapos na siya sa story down, ipi-play ko papuntang story crash, ipopost ko yung ganon, okay? So papunta na siya. Papakilala obviously. Makikita niyo dito sa script, "Hi, my name is Jeffrey Perez," o anong name niya. Tulad ng karamihan, yung tulad ng karamihan, minsan ginagawa ko tulad mo or tulad ng karamihan, another form yung to connect with them. Ayan, gaganyan-ganyan lang yan pero may reasoning niya. Yun yung reason ko to connect dun sa target market. So it's either karamihan or tulad mo. Ayan. Kay Ma'am Eva, tulad mo. Ayan. Okay? Hi guys, my name is Jeffrey Perez at tulad ng karamihan, may trabaho din ako dati at kumikita ng 20,000 per month. Pero ang pinagtataka ko, may trabaho naman ako, may sahod naman ako. Pero lagi pa rin akong kinakapos at kinukulang. Nakikita na lang kami dati ng pamilya ko sa bahay ng biyenan ko sa Payatas pa yon. Kaya technically, homeless kami kahit na may trabaho naman ako. Ang masaklap pa, may health condition pa yung anak ko that time. At madalas siya nagsisisure. Kaya lagi rin kaming nasa hospital. Ang laki ng hospital bills namin umaabot ng 50k to 100k. Para akong nanglilimos dati at nagmamakaawa sa mga kaibigan at kamag-anak ko. Mabuhay lang yung anak ko. Dumating na nga sa point na nawalan na ako ng pag-asa at gusto ko na sumuko sa buhay. Pero nung nakita ko yung kalagayan ng anak ko, napaisip talaga ako. Kapag sumuko ako, hindi lang ako mahihirapan, mas lalong mahihirapan ng pamilya at mga anak ko. Tinanong ko yung sarili ko, kakayaan ko na ba na palagi na lang kaming ganito? Natauhan ako. Sabi ko, no, hindi pwedeng ganito na lang palagi nangyayari sa buhay namin. Lalaban ako at ibabangon ko ang estado ng buhay ng pamilya ko. Kailangan may gawin akong bago para may bago ding mangyari sa buhay ko. May pangarap ako na gusto ko ng maganda at masaganang buhay for me and my family. One day, nakita ko yung post sa Ayun, so nagawa na niya yung story down, story crash. Nang pinaka-crash niya actually yung yung anak niya na laging nasa ospital na inaabot ng 100,000 yung bill nila dahil nga tambay lang siya or maliit lang kinikita niya, naglilimos siya sa mga kamag-anak kaibigan niya. Yun yung para sa kanya story down. Okay? Ayan. So
akong kaibigan. Nagulat ako kasi kumikita siya ng 50K to 60K per month. Kilala ko yun. Dati rin siyang hirap sa buhay. Mas malala pa nga sitwasyon ng dati sa akin eh. Kaya tinanong ko siya, ano bang ginagawa mo at paano mo ginagawa yan? Doon ko na-discover na may 100% legit online business pala. Sabi ko sa sarili ko, ito puro na mga yung results sign na of i-discuss niya opportunity dito. na matagal ko nang pinagdadasal kay Lord. Sabi ko, wala namang mawawala kung susubukan ko rin. Kung gumanda yung kita ng kaibigan ko, may kaya ko din. Hanggang sa nag-decide ako na mag-take action na din. Lo and behold, na-discover ko naman ang isang secret strategy sa isang profitable online business. Sa first month pa lang na ginagawa ko ito, pesos. Napa-thank you Lord talaga ako noon. At na-realize ko, umabot pala ng more than 1 million pesos ang kinita ko in just 3 months. Nagsimba agad ako noon at nagpasalamat ng sobra kay Lord. Tinupad niya ang dasal ko at di niya ako pinabayaan. Siguro talagang pinaranas niya sa akin yung ganong klaseng hirap sa buhay para ma-appreciate ko yung masaganang buhay. Dito na nagtuloy-tuloy ang pasok ng blessing sa buhay ko at ng pamilya ko. After that, nag-a-average na ako ng 6 to 7 figure per month. May ilang buwan pa nga na umaabot halos ng 3 million ang kinikita ko sa isang buwan. Kaya mula sa pagiging homeless na nakikita na kami dati sa biyanan ko, ngayon nakapagpundar na ako ng sarili kong bahay na worth 20 million pesos. At isang very happy at very proud moment ko sa buhay, yung nabilan ko yung mother ko ng sarili niyang bahay na worth 3 million pesos. Dati lang ako sumasakay ng tricycle, ng jeep, ng bus, ng MRT. Ngayon, grabe, umabot na sa 7 ang sasakyan namin. Pero alam mo ba na super proud din ako na umabot sa 500 ang millionaires at car achievers na natulungan ko. Kaya what I'm doing and teaching really works. Question guys, nag-cheer ba kayo sa kanya nung nalaman niyo yung results niya? Do you think na deserve niya yung results niya? 'Di ba? Yes, 'di ba? Kasi alam niyo yung struggles niya. Pero kung sinabi lang niya, kumita ako ng 500,000. Totoo kaya yan? Scammer ka eh, hindi totoo yan, 'di ba? Sige nga, pakita mo yung resibo, sige nga, pakita mo yung ORCR ng sasakyan mo, pakita mo yung titulo ng bahay mo, 'di ba? Yung ganun. Ganun kapag results lang ang pinapakita. So, ganun din sa ibang industry, pag results lang. Pero dahil alam natin yung struggles niya, totoo po yun, hindi po yun katang-isip, totoo po nangyari yun. Okay? Kasi matagal ko na naman kilala si Jeffrey, talagang na-witness ko yun. Nag-cheer tayo sa results niya, na-inspire tayo. So, kung tayo, kunyari lang, tayong target market niya, ganun din, hirap na hirap din tayo, every time may nagkakasakit sa atin, sa pamilya natin, nangungutang tayo, halos tayo nang lilimos, parang ganun, diba? Ma-inspire tayo sa kanya. So ngayon, magko-call to action siya. Ganda ng storytelling. Yes, story down, story crash, story up. Yeah? Ngayon, magko-call to action na siya. Papupuntahin namin sila sa webinar. Okay? So ito na ngayon yon. Pero before namin papuntahin sa webinar, ito, yung tinitrigger namin yung FOMO, fear of missing out na, ito na, ngayon nakita mo na may pag-asa pala. Anong gagawin mo? Hayaan mo na lang ba? Yun yung psychology namin dito. So, i-play ko lang ulit. Tingnan nyo. So ikaw, anong plano mo? Hahayaan mo ba na ganyan pa rin ang takbo ng buhay mo? Hahayaan mo na lang ba na hindi mo mararanasan yung maganda at masaganang buhay ng pamilya mo? Hahayaan mo na lang ba na yung anak mo ang gagawa ng paraan para umasenso kayo sa buhay? O tulad din kita na hindi susuko sa mga hamon sa buhay? Tulad din ba kita na may malaking pangarap para sa sarili at sa pamilya? If yes ang sagot mo, then willing kitang bigyan ng free access sa aking special webinar entitled How I Made My Million. So basically, ini-invite na sila sa webinar. Di ba? So ngayong nalaman ng mga tao yung story niya, story down, story crash, story up niya, nakita ng tao may pag-asa pala. Do you think magiging willing sila to move forward sa offer niya? Type yes nga po, kung magiging willing siya mag-move forward sa offer niya, which is the free webinar. Yes, di ba? So sa isip ng mga tao, grabe itong tao to nakapagbigay sa akin ng pag-asa. Okay? So again, sa health, sa wealth po to, pwede to i-implement sa health at sa relationship. Yun lang po ang category ng ginagawa nating business. It's all about the health, the wealth, or relationship. Okay? Ibang angle lang. Pay in, yes. Di ba? So ngayon, mag-look forward sila, mag-attend sila ng free webinar, ganun din ang ginagawa namin dyan, magpo-provide ng value, magko-connect, magbibigay ng irresistible offer, at the end, most likely maraming mag-a-avail ng offer. Di ba guys? At doon sa offer na yon, domino statement na naman ang guide namin para magawa yon. Ha? Ayan. Ayun, yun po. So, yun po yung AHA. And marami pa actually, mas marami akong ginawang video ads na AHA ang sinunod. Okay, pero hindi ko na ipapakita, masyado marami yon. Okay, so balik tayo sa fourth. Ang HSO naman po ay hook story offer. Ayan. Hook story offer. It's the same with AHA. Attention, hope, and action.
Pero itong hook story offer is the short version of AHA. Ayan. Lalo na kung mga sa TikTok, ano lang dyan eh. 60 seconds lang, 1 minute lang ang ads mo dapat dyan. Kaya ko po ito nilagay. Sa Facebook, pwede mahaba. Yan, 6 minutes, 5 minutes, ganoon. Pero sa TikTok, ang allowed lang nila na ads is 60 seconds or less. So kung gusto pa rin natin gawin persuasive, ito na yon, hook story offer. Hook, kunin mo yung hook, kunin mo yung attention nila. Story, di ba? Story down, story crash, story up. Pero mabilisan. And then offer, ano yung offer mo? Attend ka ng webinar, punta ka sa site tripping ko, mag-meet up tayo, punta ka sa website ko, sa e-com store ko, whatever it is. Ayan. So yun. So hook story offer is the short version of AHA. But ang key po rin po dito, ang concept pa rin po dito, makuha sila emotionally. Mag-connect ka sa kanilang emotion. Ayan. Okay? So pakita ko naman po yung real example. Ayan. So, hook. Okay? Guys, posible na ngayon makapag-close ng multiple sales in a short span of time. And I'm going to share it with you. Yun ang hook ko. Ayan. So, ang ano ko dito, ang target market ko dito, mga coaches. Yan, mga nagpebenta ng mga programs, sa mga courses, di ba? Na yung mga offers na kinakailangan ng presentation, ng explanation presentation. Yun ang target market ko doon. Kaya yun ang hook ko. Okay? And then, eto na. Magsa-story na ako. Hook, story, offer. Story muna. Hi guys, ako po si JP Veneracion. I am an online marketing coach for more than 10 years na po. And what I discovered, it's truly possible to close multiple sales even in 2 hours or less. Nang ma-involve kasi ako sa direct selling industry many years ago, ang naituro rin sa akin ay yung mag-present yung one-on-one presentations at dinidiktik nila sa akin yun. Pero ang pinagtataka ko, for so many years, kahit napakaganda ng mga product, services, or even yung company, wala pa rin akong maayos na resulta, kaya struggling ako noon. Until one day, I discovered na meron pa ng persuasive webinar. And with persuasive webinar, kaya daw makapag-generate ng multiple sales even in just one presentation. Fast forward today, natutunan at na-master ko na ang pag-conduct ng persuasive webinar, kaya nagagawa ko na rin makapag-close ng multiple sales even in just one webinar alone. Yung tipong in just 2 hours or less, yung presentation effort ko ay nakaka-generate ng up to 6 figures of sales. I've done it, pero mas proud ako because of my coaching students have done it also. So to show you more about it, I have a special training entitled How My Students and I Can Close Multiple Sales in 2 hours or less even without hunting objections and even without conducting one-on-one presentations anymore. And the good news is I'm giving you free access. Punta ka lang sa closemultiplesales.com para ma-access mo ng libre ang special training na ginawa ko. Ayan. Di ba guys? Yun mismo. So, yun. So, yun po ang mga formulas. Again, AIDA, okay? WWH, who, what, why, how. And then AHA, attention, hope, action. And then HSO or hook, story, offer. Galing ay, maraming salamat Irene. Ayan guys, yan po yung formula. Sa atin lang po ito ha. Tayo lang po gagawa nito. Nakikita nyo yung connection ng mga dinidiscuss namin? Diba? Nakita nyo yung preparation na ginagawa natin versus mag-run agad tayo ng ads? Nakita nyo po ba? Nakita nyo gaano siya ka-powerful? Type power kung nakikita nyo very powerful. Grabe. Power. Ayan. Diba? Grabe. Magkakaroon ng slides. Magkakaroon ng copy ng slides. Yes po, magkakaroon po kayo. Okay? Ayan. Okay. So, meron pa po tayo. Kaya pa ba? Kaya pa? Gusto nyo pa? O okay na po ito. Kaya pa po ba? Sige po, hinga po muna tayo. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Ayan. Tapos unat-unat po muna tayo. Ayan. Stretching. Yeah. Ayan. Paggalawin. Mag-circulate ang ating mga dugo. Ayan, power. Thank you. Bam! Ay, grabe. Close multiple sales. Ay, wag nyo na puntahan niya kasi hindi ko na ino-offer yan. Nakafocus na ako sa Master Trio. Ayan, okay. So, eto. Message, market, match. Yan. Kalimutan nyo na lang lahat ng tinuro ko. Wag lang po ito. Dapat mag-match ang message nyo sa market nyo. Okay? Dapat match ang market nyo sa message nyo. Dapat ang market nyo may message na nagmamatch. So kahit ano po yan, rumble nyo lang po yan. Triple M, M cube. Yan. Message, market, match. Dapat match ang message nyo sa market nyo. That's the way in order for you na pa-persuade sila. That's the way to convince them to willingly move forward to your offer. Ayan. So dapat alam nyo yung market nyo, target market, tapos meron kayong message na persuasive. Which is yun ang diniscuss po natin. Ayan, type nyo nga po, message, market, match. Sige nga po guys.
Message Market Match. Ayan. M3 or M-Cube. Yes, yan. Tama guys. Kalimutan nyo ng lahat. Wag lang po yan. Dapat mag-match ang message ko sa market ko. Kapag hindi, kahit may 1 million ka pa na ad budget everyday, magsusunog ka lang ng 1 million. Okay? Pero kapag nag-match ang message mo sa iyong target market, ay nako, talagang makakarami ka. Ayun. So, nakita nyo kung gaano to ka-powerful. Hindi pa tayo nagra-run ng ads, guys. Guys, na-realize nyo ba na wala pa tayo sa actual running of ads? Pero nakikita nyo na ba kapag ginawa nyo to na magiging successful, profitable ang ads nyo? Type 100. Kung nakikita nyo magiging successful, profitable, engaging, effective yung ads nyo. 100 million pa nga si Janice. Diba? Ayan. Yan yung secret kung bakit very profitable yung ginagawa namin. Okay? Na kumbaga, hindi namin nararamdaman yung kompetensya namin, pero yung kakompetensya namin, ramdam kami. To the point na nai-insecure na sila. Mas magaling ako sa mga yan Wala namang kwento yung mga sinasabi mga yan Mga ganon. Pero kami wala, chill lang kami. Kami, happy kami para sa kanila. Yon. Kumbaga, focus kami sa sarili namin. Kasi alam namin to. At ginagawa lang nila yon. Again, ako naiintindihan ko sila na ginagawa lang nila yon for marketing. Kailangan nilang i-compare sa iba at siraan yung iba para lang maging maganda sila. Pero kami, di ba? Makikita nyo na talagang focus lang kami dito. Kaya ito yung nagiging resulta namin at nagiging resulta ninyo. Di ba guys? Ayan. Again, at the end of the day, lahat naman magaling but nagkakatalo na lang talaga sa intention. At ito po yung intention namin. Ibigay sa inyo kung ano yung talagang nag-work. At ang nag-work guys ay ang foundation. Lagi namin pinag-uusapan niya nila masters. Ang dami mga bago kung ano ng mga strategies. Lagi namin sinasabi, babalik din niya sa foundation. Ito po yung foundation. And then gagamitin natin mga technologies, mga tools to help us publish our campaign. Yan. Foundation. Yes, Janice. Ayun po. Nako, maraming salamat. Masters, Master JM, Master Bryle, pwede na ba kayo matawag ulit? Ay, of course. Yan. Tingnan natin. Ask natin sinong willing magbigay ng biggest takeaway nila. So siguro kahit mga 2-3 lang, no? Master? Oo, sige. Kung sinong gusto. Guys, meron pa naman magbigay ng takeaway nila dito sa ano natin. Agad, sinong gustong mag-share? Sino po? Talagang mind-blowing. Ay, ito pala. Ano na lang po, magtatawag na lang po ako, si Janice. Ayan, very active si Janice. Hindi pa lang nagalit. Para siya yung nagtitake down notes para sa akin Janice, can you share yung biggest takeaway mo? Binigla ni Master. Yes, Master JP. Mag-release na ako sa 100. Well, ako, naramdaman namin yun impactful sa akin yung formula na story down, story crash, and story up. Kasi aminado ako, I do a lot of content online, but it's more on logic, more on informational, educational. So I really wanted to tap on the emotions para maging persuasive and maging makapag-convert. Kasi sabi nga nila, if you're given by the Lord with a gift and talent, you have the responsibility to share it to the world. And kapag hindi mo siya share, naging selfish ka, you'll be accountable for it. Kapag when the day comes na tawagin ka na, ano ginawa mo sa gift? Na-multiply mo ba yan? Or tinago mo lang dahil nahihiya ka? Or ano? So, I'm with this, well, nakakatakot siya in a way kasi this will be like exposing yourself to the world. Yung vulnerability mo, yung mga failures mo, mga mistakes mo. Pero, that's the only way kasi to be able to connect sa mga tao na makaka-relate sa journey mo. And there will be people na hindi makaka-connect and then ready ka rin dapat to face mga bashers or people na hindi makaka-connect sa'yo. So, serve na lang the people that can connect with you. Yes. So, yun. Thank you. Thank you, Janice. Thank you for sharing. Totoo yun. Grabe. Kaya ako wala na akong pakialam sa iisipin na sasabihin ng iba. Hindi nakakahiyang kumita ng malaki. Oo nga, no? Hindi nakakaya kumita ng malaki. Yes. Kumikita ka na ng malaki, hindi pa nababawasan yung kinikita mo kasi may nagsusunod. Kayang hindi mag-share, no? Sa dami ng natutunan ko. Nakatutok talaga ako sa'yo. 24 hours. Thank you po. Thank you. Actually, to be honest, no, we're on more on organic marketing kami. So 90% organic marketing ever since. Yes. And nakukuha naman namin ng target namin kasi nga I have my followers ako, meron na akong captured market. So it's not hard for us to... Sikat si Ma'am. Hindi naman, pero yun nga sabi ko kahapon sa'yo, Sir
Master JP, no, sa comment ko. 8 years naman na pinaghirapan namin yung Yes. followers ko, and I give value every day talaga yan. Yes, deserve Pero mo yun, as a ma'am. yes, thank you po. But as a business owner, kasi dapat tinitingnan din natin what is the next big thing. Kasi baka maubusan din kami ng organic, ng market, captured market. So, it's not advice ng team namin to have the tawag dito, to do ads. Pero nag-trial kami, then ayun nga, nag-hire ako ng FB ads manager without explaining all this. So, ang ginagawa lang namin, I hired, so meron akong dalawa, actually sila, I'm paying monthly. Then, nagpapa-add pa ako ng budget for that without understanding all this. So, I don't know kung nakaka-pick up yung market namin, yung ads namin, kasi nga, someone is doing all the analysis, and yung everyday kasi naming target na leads, nakukuha namin, pati yung close na sales. So, Nice. with this, so maganda talaga sa business owner na tayo mismo yung nakakaintindi. So now kasi before, pupunta dito yung aking director, tapos shoot kami, Doc, ito pang ads natin, ito. Gano'n lang. So we're not following any formula. Wala kaming formula, wala kaming this, no? Siguro ginagamit ko lang yung personal knowledge ko, how to capture the attention of the target market. But now, siguro mas confident ako to pay sa ads. Yes. I'm willing to pay more kasi alam ko na it will surely help. Unlike Yes. before na siguro nakaka-capture kami, hindi ko alam kung galing sa organic yon or sa ads ba namin kasi nga lahat ay pinapamahala ko po sa aking team na without meeting about this. But now it gives me more meron na kaming formula na gagamitin. Kaya thank you Master JP, Master JM, and Master Brian. Sulit ang texting namin ni Master Brian. Thank you so much. And looking forward din ako na magkaroon tayo ng summit face-to-face kasi I know more entrepreneurs because I'm a business coach. They are hungry to know more, to know about digital marketing, automation, sige but po. they don't know how. So siguro it will be your mission, no, to help also the different entrepreneurs ng face-to-face. Mas kasi Face-to-face. yung face-to-face. Let's go for that soon. Thank Let's you, go. Nako. Doc Gigi, thank you so much. Na-appreciate ko po yun. Sobrang agree po ako doon na lagi po yung sinasabi, magandang matutunan nyo muna to. Even if ipapagawa nyo to sa iba, magandang ikaw mismo na tututunan mo to para hindi ka rin basta-basta maloloko, hindi ka mabobola. Alam mo yun nangyayari even if pinapagawa sa iba. Kaya, nako, thank you, Doc DG. Ayan. Opo. Thank you po. Thank you, Irene. Thank you. Thank you din. Ito, ang dami ko rin natutunan sa kanila. Like yung sinabi ni Doc Gigi na dapat alam ko to eh. Di ba yun naman ang intention natin na kailangan kayo yung leader, business owner, alam nyo yung, hindi nyo man alam in the detail, alam nyo yung ginagawa, alam nyo yung nangyayari. Pag-run ng ads, makapagbigay kayo ng insights para hindi rin kayo, ang dami kasing naloloko na business owners dahil hindi nila alam pagdating sa technicalities. And I like what Ma'am said about the gift, di ba? Related yan sa i-discuss ko bukas, no? Grabe yung gift na binigay sa'yo. Kung hindi mo i-share, di ba? So, be selfless. Yun. Maraming salamat po sa inyo lahat. Nakakatuwa. At kung mapapansin po ninyo, natututo na kayo sa bawat isa because this Yes. masterclass, hindi naman talaga to hindi naman talaga to sa amin lang or kami lang. Hindi kami dito yung bida. 'Di ba? In fact, facilitator lang kami na sinishare namin yung mga dapat yung matutunan. Kayo ang bida dito. This is for you. Tandaan mo para sa akin to. Personalize it, no? Mag-share ako kasi para sa akin to. Practice ko to eh. Hindi to para sa iba. Hindi to para sa ibang tao, sa pamilya mo. Para sa iyo tong moment na to. No, this masterclass is for you. Claim mo 'yan. 'Di ba? Sabi nga before you can, 'di ba sa eroplano, kapag sakasakaling may emergency, lalabas yung oxygen mask. Ikaw muna eh. 'Di ba? Unahin mo muna yung sarili mo bago yung anak mo o yung ibang tao. So kayo din, 'di ba? Kung ayaw mag-share ng iba, claim mo yung spot, 'di ba? Hayaan mo, inspire mo sila. Bakit kaya laging nag-share to? 'Di ba? And then later maiisip mo, bakit kaya siya yung may result? Ito yung lagi nag-share ng masterclass eh. 'Di ba? Ganon din po, no? So hopefully mamaya hanggang bukas, no, unahan nyo agad. Bakit? Hindi to kung sinong pabibo siguro to, hindi. Make your effort. Hindi lang pera nilagay nyo dito. Energy, puso, utak, 'di ba? Oras. At yan yung pinaka-valuable kaysa sa pera. Okay? Para sa inyo to. So again, no, thank you very much, no? Master JP, grabe talaga. Session 1 pa lang ng day 2, siksik, liglig at umaapaw na.